7 years ba? Pasensya, first of all, I'm really sorry. Kasalukuyan po humiwala yung katawang lupa ko sa kaluluwa ko. Na mga panahon kaninang umaga. Bilang umaga na po kami natapos and so, ay, hindi na po ako mag-explain. Sorry po at nalita ko. It's malaking pagbabago sa akin itong napuya tuloy ako ng ganito. But it was a good reason for me to stay up until 6 in the morning. I know. And thank you everyone for waiting and for still being with me. Maraming salamat. I really appreciate it. We love you naman, syempre. We will stay for you. Okay, but before that, Mare, I would like to show you something. Please watch this. Sa loob ng mahabang panahon, ipinakita niya ang kanyang hindi matatawarang husay. Wala kang magagawa! Wala magagawa yung tumbo! Ayoko magsasabi sa sarili ko, pero kinakaya ko yung pamilya ko. Alam mo ba yun? Takot ako. Malaman niyo yung tunay kong pagkatao kasi papinig niyo ko. Si James naman dyan para tulungan ko. Ano yun? Ako naman ang kailangan niya. Why are you the greatest? You think you own the world? You just don't have the monopoly of the English language? Wow. Let's go, baby. The driver's waiting. Lumayas ka dito. Parang awa mo na. Umalis ka na. Umalis ka na. Hirap na ako eh. Hindi ko na kasi alam kung... Hindi ko na alam kung paano ko papabuhayin yung mga bata. Ngayong Sabado, ang teleserye Queen magbabalik sa MMK, isang karakterang gagampanan na malapit sa kanyang puso, ang pagiging isang ina. Disiplina ko lang! Sarili mo lang papatay mo! Alas ka dito! Alam mo yung harap! Nag-training muna si Mama sa Maynila at saka pa lang ako makakapunta ng Japan. Para pagbalik ko dito, o makakapag-aral na kayo. Dito na ako! Matagal nang wala dyan ang mag-aama mo. Kinuha ng dalawang magkaibang tao. Julie Ann Santos Agoncillo. MMK, Sabado, 7:15 p.m. Wow! Mga. Okay. Sige na, bilisan na natin ito. I'd like to ask the first question. Aaron, you wanna join me here? Yes. Wow. Partner, we have a question from Tina Bonifacio. Yeah, Miss Tina. Star Yeah, Studio please. Magazine. Oo. Sige. Hi, Julian. Ay po, but saan answer yun? Ay, sorry, Miss Tina. Sorry. Sorry ha. We'd like to show you, ano lang po. We have a surprise for Miss Julian. Let's all sing happy birthday for her! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Thank you! Happy birthday to you! Salamat po! Matagal ko nag-wish, diba? Gusto mo i-share yung wish mo? Sana mag-rate. Ano ba? Tagal eh. Tagal after 8 years yata. Yes, hindi naman. After 7 ba? 7 Wow, years? 7 years. Okay. Sige, yun. Yes po, ma'am. Oo. Ang question ko lang yun nga, yung 7 years na yun. Pareho kayong walang boses. Napuya Oo, ka diba? yata. Pwede mo bang i-refresh for us yung last time na nag-MMK ka, ano yung episode? Last MMK ko was Lason, yung lalasunin ko yung mga anak ko. That was in 2008. Medyo, ang pagkakapareho niya lang with this story was, sagad talaga sila sa hirap. With the letter sender from Lason episode, yun lang, pag-give up siya ng slide sa mga anak niya. Siya yung namigay, siya yung nag-distribute sa mga anak niya. Dito naman, it's totally different. Talagang pinakita naman itong nanay na to na hahanapin niya ang anak niya, whatever it takes. So talagang, it's a totally different story na talagang nagbabalanse ng dalawang klase ng pagiging ina. So yun po,
Sa mga iba pang episodes na ginawa ko sa MMK, sa nakita niyo naman kanina, para bumata lang ako ng bumata, pero yung pes ko ganun pa din. For every episode with MMK, it's so memorable talaga siya. Hindi mo makakalimutan ng kahit na anong episode na ginawa mo. Kasi talagang tatatak siya sa puso mo, tatatak siya sa eye bags mo, tatatak siya sa iyo, period. Nakailang taping days to? 2, Monday and yesterday. Kanina. Pwede lang ba kitang hinga ng comment about, as a mother, no, and as a wife, ano ang opinion mo about yung mga nanay na ganyan, nahaharap sa napakahirap na sitwasyon, and then they're pushed to the wall, wala silang choice, kailangan nilang gawin yung ayaw nilang gawin. Ikaw ba, as a wife and mother, pag naharap ka sa ganong sitwasyon, kakapit ka din sa patalim o maghahanap ka talaga ng iba? Siguro, tita, no, it really depends dun sa situation. Kung meron ka namang kapasidad na maghanap ng ibang paraan, siguro maghahanap ka talaga ng ibang paraan. Pero yung talagang walang-wala ka, at yun lang yung tanging way para mabuhay mo yung mga anak mo, wala ka rin talaga siguro magiging choice but to live with that. Pero siguro nga bilang iba-ibang tao tayo, iba-iba tayo ng atake sa buhay, sadyang may mga tao at mga babae lang na talagang matibay ang loob na harapin ng kahit na anong pagsubok na ibigay sa kanila. Bilib na bilib lang ako talaga dito sa letter sender namin na to kasi talagang hindi siya sumuko up to the last minute. Talagang kinumpleto niya yung mga anak niya. Yung sa pag-shoot mo nitong episode na to, ano yung mga naging emotional highlights na tinamaan ka personally? Natawa yung staff, oh. Meron. Personally, wala na, hindi naman po siya maikukumpara sa buhay ko ngayon. Siguro, pwede ko lang siyang ikumpara doon sa ako bilang bata nung nawalan ako ng tatay, ganyan, nung umalis sa daddy ko. It was, doon ako pinaka nakarelate yung biglang sagad sa hirap. Hindi ako makarelate sa pinagdaanan ng mga bata because it's totally different. Pero, for each and every breakdown scene, it's just one emotion that I'm going with. Yun lang. And mukhang naitawid ko naman kasi hanggang umuwi ako sa bahay, humihik-bihik pa ako. Thank you. Thank you, Miss Tina. Okay, more questions? Ito. Mars, gusto mo ibaba para hindi ka nahirapan yung flowers? Yeah, sabi Baka makita yung bilbil ko. Hindi. Okay, carry na lang. Napuyat sa payat. Okay. Diyan na lang siya. Gusto niya yun. Okay, more questions, Aaron? Yes, partner, ang ating hashtag ay MMK Mother's Quest. Ulit-ulit ko din yan. Pang-ilan ito? We have a question from Julie Bonifacio. Yeah, Tita Julie has a question. Ay, Hi, Tita Julie. Good Happy afternoon. birthday. Thank you. Merong planong celebration na ba for your birthday? Parang huminto na ako. Simple dinner lang po. Simple dinner lang with family, and then siguro pinakamagandang birthday gift na matatanggap ko this year, no, is yung ma-feature ng Sofitel yung mga some of the recipes from my cookbook this Mother's Day. So, normally during my birthday wala talaga ako dito. Palagi akong nasa ibang probinsya or nasa ibang bansa. Kasi yun talaga yung matagal ko nang, alam ni Tito Alfie, nakapaalam yan decades ago sa kanya. Nawawala ako pag birthday ko. Eto lang talaga, parang I felt that I had to be here because I had so many things to do. Andyan yung nag-cookbook ako, and then itong MMK, parang it's high time na bumalik naman ako sa drama. And at the same time, parang it's time to face the music na, you know, it's not all the time that you can leave the country and spend birthdays. Ngayon, it's time to give back at ipakita sa mga tao that I really appreciate the support and andito ako. Andito lang ako. Hindi ka aalis. Hindi ako alis. Pero Juday, bakit inabot ng 7 years bago nag-MMK ka ulit? Oo nga. Bakit nga ba? Siguro Picky kasi ka ba? sa Are you schedule picky din. with roles? Schedule, oo. Schedule at the same time. Paminsan pag magte-taping na, biglang mapapack up din because nagkasakit ako or may part din sa staff ng sa MMK na medyo hindi din natuloy or minsan nagbabagyo. Hindi lang talaga nag-a-align yung stars the past years. But there was always time na pwede akong mag-guest. Bigla lang napapack up at the last minute. Ito talaga yung nag-push through
Dinasal ko rin naman na parang, Lord, kung gusto mong gumawa ko ng MK, bahala ka na. Matutuloy siya kung gugustuhin mo naman siya. So, natuloy naman siya, mainit, maulan, lapot, mabaho kami. Pero tuloy na tuloy naman kami. And happy naman kaming natapos yung episode. Na-miss mo ba, Juday, ang paggawa sa MMK? Actually, opo. Hindi, na-miss kong umiyak. Hindi ko lang naisip na agad mauubos ang luha ko sa 2 araw ng taping. Na-miss kong umarte kasi I've been hosting for 2 years. So, it's not that I'm saying hindi ako masaya. Sobrang saya nga ng hosting na nakalimutan kong umarte. Yung ngayon, in all honesty, nung nakuha ko yung script ng MK, 2 araw akong hindi nakatulog kasi iniisip ko kung paano ko siya itatawid. Kasi iniisip ko, bakit ba ito yung story ang napili ko? Ang hirap-hirap pala nung napili ko yung story. Pwede na bang iba? Then I realized na dapat siyang gawin to be an inspiration to other mothers as well out there. Mukhang matindi Talagang nanibago ka talaga ikaw. Nanibago talaga ako. Nanibago. Nanginig ang laman ko talaga. So, Buddy, maswerte ang MMK kasi dito ka magdodrama. So, kasunod na ba nito teleserye? Hopefully, I'm keeping my fingers crossed kasama na pati sa paa na sana matuloy, sana magdire-diretso. Yun, hindi naman natin masasabi kasi, di ba, paminsan nag-taping na kayo, biglang hindi pa matutuloy. May mga sadyang, may mga pagkakataon lang na gano'n yung nangyayari. But I'm hoping and praying na sana matuloy. Thank you, Juday. Thank you, Tita. Ito naman. Thanks, Tita Julie. Ayan. Ito, partner puyat din, no? Wow, bakit naman? Maraming puyat, ha? At sobrang excited din. Siguro Ayaw. nasa taping din kayo, hindi ko lang kayo napansin. Lahat ito. Wala iwan ko din si Pilar Ma. Ate P, ayan. Hi, Hi. happy birthday. Thank you, Tatanong ko lang sa'yo, yung bago mo nga yung role bilang isang ina, ano yung masasabi mo yung mga qualities mo na na-enhance mo talaga through the years being a mother to Johan and Lucio? Siguro it's patience and compassion, tita. Kasi iba yung patience ng mother eh. Kahit gaano ka puyat, kahit gaano ka pagod, pagdating sa mga anak mo, wala na yon, hindi mo na pwedeng isipin yun. At saka for some reason, nagkakaroon ka ng extra energy basta pag sinabi mo para sa mga bata, okay, tatayo ako. Feeling ko mas naging witty ako. Kasi nag-English sila, hirap na akong umintindi. So, may pagkakataong dinadaan ko na lang sa humor ang pagiging nanay. But, sa kabila ng lahat ng to, I think it made me really a better person. Kasi, may anak akong babae, kailangan ko ipakita sa kanya kung paano maging babae sa tamang pananalita. Mula yung basic hygiene, how to take care of yourself, how to deal with issues, with boys. May boys na kaming pinag-uusap. Masakit, At di ba? her age, ha? Yes. Ang bata, di ba? Yung ganon, yung kailangan wide na yung kapasidad ng utak mo pagdating sa mga anak mo. At saka walang sakit, bawal magkasakit, period. Thank Ate you P, po. okay na sa Ate P. Okay. Siguro our friends and vloggers interested na magtanong. Si Albert Brian siguro ng Chickanes. Albert, you want to ask a question? Parang hindi ka prepared. Lagi naman prepared yan. Yung arte lang na parang... Pulang-pula ka lang, oh. Ayan, si Albert. I love you. Hi, good afternoon. Thank you. Was there a point ba na you were far from your children and what were your thoughts na malayo ka sa mga anak? Kahit naman isang araw lang akong mawala sa tabi ng mga anak ko, andun yung, what are they doing now? Are they okay? It's always like that. I never leave the house nang hindi ko alam kung ano yung kakainin nila sa isang buong araw na wala ako sa bahay. And they know that. Because even if wala ako sa bahay, I want them to feel na malayo man ako sa kanila, ako pa rin yung gumawa ng food nila. It's still mom who prepared everything for them. And siguro yung pinakamatagal naming nalayo ni Ryan sa... Kung ako lang, yung shooting ko ng Enteng, nag-shooting kami sa isang malayong lugar. Kalimutan ko na kung saan. I was there for 3-4 days. Hirap na hirap ako kasi namimiss ko sila. Tapos para ako na-homesick. Nasa Pilipinas lang naman ako. Nagtatrabaho lang naman din ako. Siguro meron lang talagang gano'n ng mga nanay. Yung parang a part of you is missing when you're not home with your family.
At saka siguro may guilt factor lang na I could have been with them. Pag may nagkakasakit, nang wala ka, yung nandun yung guilt na dapat ako yung nagpapainom ng gamot, dapat ako yung nagpupunas sa kanya. May patulo ng luha moments kapag wala ka sa tabi ng pamilya mo. But then again, I'm just really lucky kasi may partner ako na hinahayaan akong magawa yung gusto kong gawin. At the same time, siya din, nagagawa niya yung gusto niya gawin with the kids and me. If there's any advice na you could give to the letter sender, ano po? Alam mo, wala akong magbibigay na advice sa kanya sa totoo lang kasi parang ako pa nga ang may natutunan sa kanya eh. Sa lahat ng pinagdaanan ko na pinagdaanan niya, na parang wala naman sa katiting dito sa storya, no? Siguro, mahihiya ako sa kanya kung sa katiting na problema ko, gigive up ako kumpara sa pinagdaanan niya. Talagang hats off ako kay Belen dahil siya yung epitome ng pagiging isang dakilang ina. Siya talaga yun. Nakausap mo si Belen? Actually, hindi. Hindi ko siya na-meet kasi busy ata siya. Wow, sa edad niya. Nasa ba siya? Mas busy siya sa akin. Hindi. Nasa Nueva Ecija kasi nakatira. So, ayun. Busy siya, 6 na anak niya. So, yun. But I would really love to meet her kasi gusto kong sabihin sa kanya na talagang hindi ako makapaniwalang may taong kasing tibay niya. Sa totoo lang. Pag napanood niyo po yung episode, you'll know kung ano po yung sinasabi ko. Mars, tanungin ko lang si Miss Lindsay kung bakit, gaano ka-special ang episode, bakit napiling birthday episode ni Juday, Mother's Day special, comeback episode ni Juday. Why the story of Belen? What's so special about her story? Sorry, dapat to Miss Mel or si ano, pero okay lang. Actually kasi, may mga iba't ibang stories naman kami ng mga dakilang ina. Mm-hmm. Kaya lang, parang feeling namin, this one really fits kay Miss Juday dahil hindi na siya simpleng sakripisyo ng isang ina sa isang anak, sa asawa. Parang total package siya ng paano niya pinaligaya, paano siya kailangan magsakripisyo. At the same time, hindi madaling maghanap sa mga nawawalang anak ng hindi lang 1 taon 4, 5 taon, 10 taon. So parang hindi lang siya ordinaryong kwento ng sakripisyo. Talagang ano siya, kabayanihan ng isang ina sa kanyang pamilya. And fit na fit for Miss Julia. Yes, yung dahil material. alam naman natin kung gaano din siya kabuti at kadakilang ina sa dalawa niya. Naman. At sa kanyang Dalawa pa kaibigan. lang anak ko. Yes. Thank you, Miss Lindsay. Ayan pala. So, sa dami ng material, ito yung fit for Miss Julia. Okay, Aaron. Partner, we have a follow-up question from Albert. Okay, may follow-up. Gulat ka na naman. Gulat ka na naman. Parang hindi ready. Nakunahin ako ng Mars. Go, Albert. Nagkakape kasi ko, Albert. Hindi ka pa nang kain niya sa buffet. Ini-Instagram lahat ng nilalap you. Okay, go. So, with all the things na naranasan mo as a mother, and learning the lessons coming from your mom and from portraying Belen, what do you think makes a perfect mother? Wow. Pang beauty pageant yan. Oh, what makes a perfect mom? Huwag niyo ang ginugulat si Albert. Oo, yan tuloy napapalalim. Mahirap pag ginugulat na napapalalim ang tanong eh. Oh, ay, hirapan ka tuloy. Gusto mo ba ng kape? Correct. Alam Can mo, you define a perfect mom? can you spell? Spell madali. Define ang mahirap, Mars. Alam mo, sa pinagi ko, wala naman, there's really no such thing as a perfect mother. Iba-iba kasi ng kapasidad ng pagiging isang ina. Sa pagsasakripisyo lang alone sa mga anak at sa asawa, just to sacrifice your needs and your wants just to make your family happy is being a mother already. Bakit ko ang English? Pasok ka doon. Gulatin mo nga ako. Gulatin mo ako. And then again, mahirap po ako napupuyat. Nagmamalfunction ako. Mas sa energy. Maraming pang gagawin today. Araw mo. Sa soft drinks. Pero kasi di ba perfect mom, tingi ang nagsasabi ng perfect mom, yung anak. Yung anak, siguro sa pagiging isang ina, walang katapusan yung pagmamahal mo eh. Kasi hindi mo talaga masasabi kung kailan ka magiging perfect sa paningin ng mga anak mo. Pero ikaw bilang nanay, gusto mo syempre ikaw yung perfect, lalo na kung may anak ka lalaki. Gusto mo pahirapan yung magiging asawa niya. So ikaw bilang ina, yung, ay dapat
perfect ako, mahirapan ka maghanap ng Oo. mga asawa. You keep perfecting Dapat yourself. mas mahusay sa akin, mga ganon. I'm just so lucky again kasi hindi naman mahirap alagaan at paligayahin ng pamilya ko. Just being with my family and spending time with them most of the time. And nakikita nila kung paano kami naghihirap ng tatay nila na mabigyan sila ng maayos na buhay. The appreciation alone, feeling ko, at saka yung pagpapalaking ibinibigay namin sa mga anak namin, iyon na yata yung greatest reward para masabi kong siguro naman mabuting ina ako kasi marunong rumispeto ang mga anak ko at marunong gumalang sa lahat ng mga tao. Thank you. Is that a nice answer? Okay. Did she answer your question, Ms. Is it an appropriate answer? It was indeed. Okay. Oh, thank you. Thank you, Ms. Julian. And we're done. Okay, we're now. The next question. Yeah, point well taken. Wow! Sumusundo! Wow! Oo. Sige ha. Tuloy mo yan. Push mo yan, Aaron. We have a Okay. question from Alexa Villano. Yes, of Alexa. Rappler. Yeah, please. I don't know if I can top that question. Why not? Dahil natanong na naman Tita Pilar yung isang tanong ko, tatanungin naman kita, Juliana. Maliban, now that you're a mom, ano naman ang natutunan mo sa mommy mo through the years ngayon na nanay ka na? And can you tell us a little bit about the cookbook that you're doing? Sige Okay, nung maliit ako, palagi sinasabi sa akin ni Mami, pag nagka-anak ka, sasabihin mo tama ako, like yung pagkain na mabilis, matulog ng tanghali, maligo, mag-toothbrush, yung mga ganun. Lahat yan nararanasan ko sa mga anak ko ngayon. Lalo na kayo, kasi babae eh. So, pag sinusumbong ko kay Mami, o diba sabi ko sa'yo, tama ako. Lahat ng ginawa mo sa akin, yun pala sabi niya, lahat ng ginawa mo sa akin, gagawin sa'yo ng anak mo. Kaya sabihin mo kay Johan, huwag niyang gagawin sa'yo yung ayaw niyang gawin sa kanya ng anak niya. Eh, totoo pala talaga yun. Totoo yung mga, yung mga pagtakas-takas, yung mga, huwag na natin pag-usapan. Kung malalaman niyo kung ano ginawa ko ng bata ako. Totoo pala siya. Noon ko na-realize na, dapat pala talaga naniwala ako sa mami ko. Dapat hindi ako nagmarunong. Dapat nakinig ako nung sinabi niya sa akin, magtapos ka ng pag-aaral mo, mag-aral kang mabuti. Iyon yung proseso pinagdadaanan ko kay Johan ngayon. Kasi nandun siya sa, she wants to go with me sa tapings. Basically, she wants to be an actress. Yan dun siya. So, sinasabi ko sa kanya, you have to study first. You have to finish your studies. Why? Eh, you didn't finish naman your studies. Kaya nga eh. Yun na nga, diba? Doon na nga, kasi nga, hindi nga eh. Tingnan mo, hirap ako makipag-debate sa'yo. Kasi nga, hindi mo na alam kung saan ako pupunta. Yung mga ganun. It's really hard. It's really, really hard. But, at the end of the day, tatawanan mo na lang siya. Kasi, nangyari na siya. Hindi mo na pwedeng ibalik yung pagkakamaling ginawa mo. All you can do is just face the music and challenge yourself to be a better person for your children. With regards to the cookbook, it's a compilation of my recipes from way back, yung talagang bago pa ako nagsimula. It's a life story of how I started cooking from the comfort foods na ba ang food? Wala, dapat. Comfort food. na naging favorite ko throughout the years na nagtatrabaho ako ng bata pa ako. And then from family and friends to entertaining the friends, children's party. I mean, yung journey ko bilang isang personality and bilang isang nanay, nandun siya sa cookbook. So, from hanggang sa pagiging healthy or organic, andun siya lahat sa cookbook. So, it's basically a milestone for me. Ikaw kahit seryoso na, di na. Okay na, pasok na pasok. Okay na ba? Oo naman. Okay na ha? Yeah, very well said. Even yung mga breakfast na pinopost mo, Mars, naglalaway ako sa breakfast Dirty mo. breakfast. Dirty breakfast, andon? Wala pa. Sa Okay. ibang Sa ibang edition edition siya. Ano ka ibang edition? Fine na. Thanks, Mars. Okay, A, who would Yes. like, okay. Partner, we have a question from... Magtatanong ba siya o mag-uusap na lang kayo? Text na lang. Go, Ate Vero. Si Ate Vero ba? We have a question from Reg Sibayan of Push.com and Si Reg. Astig. Go, Reg. Kasi nakikita ko yung post mo Instagram with your kids.
Tatanong ko lang, what's the best part of being a mother to Lucho and Johan? Siguro yung appreciation, yung out of the blue na sabihin na lang nila say, I love you, ma'am. No. Yung walang pinanggagalingan, yung sa isang buong araw, wala lang, titignan ka lang, hawakan yung mukha mo, I love you, ma'am. I really love you, ma'am. Yung gano'n, yung, okay, anak, anong gusto mo? Ano ka na kagad? Gusto mo bang mag-swimming? Gusto mo tumalon ako sa building? Tatalon ako, yung mga, yun lang eh. Yung, just those 3 magical words will complete you as a mother. Those thank yous and I love yous every single day, every single moment na masabi ng mga anak ko yun sa isang araw. The biggest and greatest gift na yun ng isang ina. Kasi, ibig sabihin, natuturuan mo ng tama yung mga anak mo mag-appreciate ng little things in life. Okay. Thank you. Di mo naman sinulat yung sinagot niya. Diyos! Di mo naman sinulat. Uso pa ba magsulat? Hindi, naka-record. Naka-record. Yeah, we have a question. Pato. We have a question from Nerissa Almo. Ayan, si Nurse and ng PEP.PH. You mentioned kanina you're nothing compared to Belen, di ba? Pero meron ka bang toughest challenge as a mom to Johan and Lucho? So far, wala pa naman. Wala pa akong masabi na talagang sobrang nagkaroon ako ng point na pa-breakdown ako. Wala pa naman. Siguro kung meron man, it's just the juggling of time. Kung paano mo ibabalance yung oras mo with work and time with your kids and siguro time for yourself and another time with your husband. Pero para masabing total sacrifice, wala pa naman. Siguro hindi ko rin napapansin because yung motherhood talaga changed me and hindi ko naisip kung kailan ako nahihirapan, kung kailan ako masaya. Basta period, pag kasama ko anak ko, kasama ko pamilya ko, masaya ko, and I can do anything for them. And Sunday is Mother's Day. Any plan with your mom and your kids? My mom and my in-laws will be with me on Sofitel. Doon kami mag-celebrate ng Mother's Day for the brunch nung Mother's Day special ng Sofitel para dun sa andun kami. Andun kami. Nandun ko i-explain. Kung sabihin nandun ako. Officially launch na ba yung Oo nga. It will be launched May this year. Ngayon siya, mangyayari siya, promise. Ano publishing company? Anvil. Anvil. It's a self-produced, Mali. Anvil pala yun, son. It's a self-produced, book. So, partnership kayo ng Anvil? Yes. Oh, wow. And lastly, kasi lagi ko nakikita yung post ni Ryan about Dirty Breakfast. Ano yung, paano ka nag-iisip kung ano yung ipe-prepare? Oo nga, Mars. Paano siya... Hindi ka naubusan ng ano? Paano siya nagiging dirty? Dirty breakfast. Siya dun sa pero sige, ulitin mo. Nag-start yung dirty breakfast niyan kay Ryan. Nag-bike siya one morning nang hindi pa siya nagbe-breakfast. Okay. Tapos, pinicture niya yung bike niya sa trail. Tapos, hinashtag lang niya, dirty breakfast. Tapos, yun yung naging hashtag nila ng barkada namin. Dirty breakfast pag nagtitrail sila. Tapos, may isang beses lang na I served breakfast for them. Yun nga yung mga whole wheat pancakes, mga whole wheat, nag-bake ako ng mga whole wheat biscuits, anything that's at least a little bit light sa katawan. Basta medyo okay after workout meal yung ginagawa ko for them. So, tsaka nila tinawag na dirty breakfast kasi even if you're dirty, okay lang na hindi ka maligo, basta kasi kakain mo na yung breakfast. Ganun siya kasarap. So, yun yung explanation ng dirty breakfast. Paano ako nagka-come up ng mga dirty breakfast? Kung anong leftover. Okay. Kung anong makita ko, kung minsan nanggagaya ko. Tapos pinagko-combine ko na lang kung ano yung meron akong ingredients sa bahay. Nag-challenge kasi ako kay Rai. Dahil mula nung nag-culinary siya, naging fine yung palate niya. Naging, siya, yung alam niya na hihimay niya kagad yung mga lasa. Bakit mo nahihimay? Okay. So, ako sa kanya, nag-challenge akong gumawa ng breakfast na kailangan niyang mag-isip kung ano yung nilagay ko. So, may challenge. So, kasi yung challenge namin na isa't isa, ano ipapangalan mo dyan? Yung mga ganun.
May mga organic ingredients. You as can go much as organic, you possible. can go non-organic naman, di ba? Yes, oo naman. It doesn't necessarily have to be organic. Ano naman siya? It was just a choice. Kasi according to research, Why not? Go. mas magandang i-feed yung body after workout ng organic food dahil finu-fuel up mo ulit yung body mo with good food. So yun talaga yung explanation why as much as possible we try to eat organic after workouts. Pero syempre, ideally you can eat organic your whole life. Kung Mahal kaya ng bulsa. Oo. Papunta na nga ako doon. Kung kaya ng bulsa. Pero kung hindi naman, pwede mga once a meal lang. Ayun, last na talaga. You Okay, mentioned okay. na nag-aral, di ba si Ryan? So ano to, nagkaroon na ba ng competition sa kusina niyo? Wala pa naman. Pag-aari ko pa rin ang kusina. Aaray na ng kusina. Ako pa rin ang reyna ng kusina ako sa bahay. Kusina mo ba yun? Akin pa rin siya. Okay. Thank you. Next nurse. Acknowledge ko lang mga friends natin, mga allies ng Queen. Miss Trina, hi! Ayan. Thank you for supervising the ABP. And Mother B-Boy. Si Mother B, ayan. Kinukuha mo na ba? Mamaya pang konti, ha? For the look test. Okay. Go, Aaron. Ito, partner, fine din ang kanyang palette. Wala na She is also a Teacher loving joke. mom. Oo, Yes. Mami Jo. Susundan ko po yung tanong. Ayun, nangungopia. Hindi. Joke. Sundan lang. Do you think aside from cooking, what other thoughts or concepts or learnings do you think you want to learn on being a good mother or being a good parent? Ini-effort mo ba na I want to learn this so my kids will... Synonymous din sa pagiging good mom, learning about Yes, actually, meron talagang effort po to, push yourself to the wall. Like, simple ang mga birthday parties lang. Alam, especially she knows that we're working and basically whatever they want, not nagyayabang, pwede yung bilhin. Lahat ng pwedeng gustuhin, andyan, madali. Pero I try to make an effort na, pag birthday, pag ganito, pwedeng ito na muna. You try to find ways on how to teach your children na hindi sila masyadong sumandal sa luho. Kasi hindi naman yan lagi forever. I would always tell Johanna, this is not always, time will come na hopefully not. Baka biglang dumating sa point na we have to downgrade our lifestyle. We prepare them for that. Because hindi naman talaga natin masasabi kung hanggang kailan tayo dito sa industriya. Hindi natin masasabi kung hanggang kailan tayo mamahalin na tao. But in reality, you have to prepare your children for that. Para if in case time will come na biglang may ganong change sa buhay namin, hindi sila mahihirapan. Kasi hindi namin sila mapoprotect from that eh. So you make a conscious effort na regularly you talk to your children. Yes, about those things. At saka if you want this and we can't buy that, you can have this. There's always an option na hindi sa lahat ng oras kailangan nabibili. Pwede namang gawin. Pag mga birthday, yung time na si Johan, sabi ko sa akin, just create your own invitations. Huwag na tayong magpa-print kasi mahal pa yan sa ink, mahal pa. Yung mga little things na pwede silang makapagtipid, yun yung tinuturo ko, especially with Johan, kasi siya yung magiging nanay eventually. So, whatever I learn now, I try to teach it to her. So, andyan yung mga magdi-DIY kami, yung living well lang yung may conscious effort ka lang to look good, it's also for them. Na we don't want them to think that exercising is hard work. We want them to think na it's part of a daily life. Kaya ngayon, pag nag-exercise kami, wala lang, pili lang, naglalaro lang kami, nag-exercise din sila. So, we try to give them moments and memories that they will treasure forever rather than things that they can lose naman eventually. My last question would be, on behalf of the moms who probably have made the wrong decisions also, getting into the same circumstances that is featured in dramas like MMK you're featuring this Saturday. Masyado traumatic, no? Yung hugot. We cannot imagine how it felt in real life, but you come as close as to playing the role of Belen. Ano sa palagay mo ang pwede nilang, kasi they will watch you on Saturday and they will reminisce what they did wrong as a parent. Ano sa palagay mo ang pwede mong masabi sa kanila to move on?